Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Joliet Sonakawa. Meron siyang 16 na mga comments. Nandyan rin si Debina Dikwatin, meron siyang 39 na mga comments. Des Faraon, meron siyang 36 na mga comments. Nandyan rin si Remy Nufiel, si Reza Force, meron siyang 15 na mga comments. And RGA Itaksa, meron siyang 15 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before tayo dadako doon sa mga mainit na mga issues, well, dito muna tayo sa breaking news. Kasi pag-uusapan muna natin mga kababayan, itong nangyari sa Davao City at saka sa Davao de Oro na kung saan sunod-sunod yung mga nangyari, maraming nahuhulihan ng mga droga mga kababayan. Diba kahapon nga mayroong breaking news and also the other day mga kababayan, sunod-sunod ngayon na nahuhuli na yung mga pati rin yung mga amo, mga kababayan. Diba? Meron nga na teacher, mga kababayan. Isipin nyo, public school teacher ka, tas ikaw ay dyan sa Davao, nasaan na ba ang kanilang mga protector, mga kababayan? Hey, todo na bakasyon ba? O siguro, mga kababayan, di ba lagi sinasabi ng mga Duterte at saka ni Basti na ayaw niya sa droga, mga kababayan. Ayaw niya daw sa droga. Pero ngayon, nakita natin na mukha yatang nandyan yung source ng droga, mga kababayan. Di ba, kitang-kita talaga very obvious. Nandyan siguro yung source ng droga. Kasi nga 'di ba sinasabi ng mga witness noon na tauhan noon ni Digong na nandyan yung warehouse or source ng droga. Baka totoo ang sinasabi noon ni Mar Rojas na kaya niyang ituro kung saan makakuha or makakuha ng droga dyan sa Davao. Baka totoo yun mga kababayan. So ngayon, kitang-kita na, naglabasan na, bakit? Marcos administration na ngayon, di ba? Kasi di ba, nagsasabi itong mga DDS na kapag daw Duterte yung naupo bilang presidente or mayor dyan sa Davao City or angka ng mga Duterte, ang politiko dyan sa Davao, takot na takot sa kanila yung mga nagtitinda ng droga. Hindi naman pala Diba, budol talaga Hindi naman pala takot sa kanila ito mga nagtutulak ng droga. Bakit? Dahil sa Marcos admin, naglabasan. Kitang-kita na sila, nahuhuli na yung mga nagtitinda ng droga dyan sa Davao City. Baste, ano na? Diba tingnan nyo? Tingnan mo Baste, pati teacher sumali rin. Well anyways, dito muna tayo sa statement, isang pagkukunwari kaplastikan ni Senator Amy Marcos na meron siyang statement inilabas tungkol sa pagkakasakit ni President BBM ng diverticulitis. Diba the other day, I think this is 2 days ago mga kababayan, na meron siyang pang-aasar. Para sa akin, ito ay pang-aasar. Hindi naman nakikita natin na concern itong si Amy Marcos sa kanyang kapatid na si President BBM. Nakatawa talaga ito ay pang-alipusta. Ito ay pangungutya. At ginagamit lang niya si President BBM para siya ay bumango, para siya ay sumikat sa mata ng mga DDS. Yan ay pagkukunwari lamang, mga kababayan. Kitang-kita naman yan Bakit? Kasi kung talagang concern siya kay President BBM, dapat nandun siya lagi sa gilid kay BBM.
Di ba isa pa nga siya dito sa nagpapahiya at saka nagsasabi na gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot si President BBM, ilalo na sinabi niya doon sa rally na kung saan kasama niya yung INC mga kababayan. Di ba? Paiyak-iyak pa nga eh. Drama-drama pa nga eh. Tapos ngayon, gusto niyang tayo ay ibudol. Gusto pa niya tayong ibudol at gusto niya na makita natin siya na siya ay concerned talaga kay President BBM. Hindi yan totoo mga kababayan. At saka before natin bibigyan pa ng ibang reaksyon itong sinasabi at pagkukunwari ni Amy Marcos, ito ang kanyang sinabi. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman, kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku. Tanong natin mga kababayan, naniniwala ba kayo na concern siya sa kanyang kapatid na si President BBM? Nakikita ba natin na siya ay concerned? I don't think so. So please comment sa baba mga kababayan, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Siguro nakalimutan niya mga kababayan na isa rin siya dito sa nagbibigay ng problema kay PBBM. Diba? Siya dito isa rin nagbibigay ng stress kay President BBM. Bakit? Nakikita natin si PBBM, napakabait na tao at talagang matutulungin, talagang nagtatrabaho, hardworking na presidente. Kahit anong gawin ng ating President BBM, ginagawa niya na lahat kung paano palalaguin pa ang bansang Pilipinas, paano pa niya maipapasok pa yung ibang mga investors ng ibang bansa para mag-invest sa Pilipinas at paano pa mapaganda ang Pilipinas. Wala pa rin nakikita na bubuti itong si Senator Amy Marcos sa ating President BBM. Tama naman yan eh. Kahit konti, wala pa rin niyang nakikita na mabuting ginawa sa ating President BBM. Wala pa rin mabuting nakikita itong si Senator Amy Marcos. Bakit? Kasi puro lang mga negative ang kanyang mga sinasabi. Puro lang banat. Kasi siya ay nagpapasikat sa mga DDS. Pero hindi niya napansin na iilan na lang na mga DDS ang naniniwala dito kay Senator Amy Marcos. Sa mukha pa nga lang mga kababayan, nakakaduda talaga eh, mapagkunwari, plastikada pa. Anong plastikada? Ritogada pa, napaka-plastic pa yung ugali. Sa ngayon, siya ay sinupalpal ni Yusek Claire Castro mga kababayan. Sabi ni Yusek Claire, huwag natin gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Which is right mga kababayan. Kasi parang parang joker eh. Parang komedyante mga kababayan. Yung sinabi ni Amy Marcos, biro naman yun. Kasi siya ay nagkukunwari lang. Sabi niya, sabi ni Yusek Castro, huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng isang tao na may pinagdaanan karamdaman. Huwag magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Napaka-plastic naman kasi nitong ni Amy Marcos. Sa ngayon, for tayo mga kababayan, kasi di ba meron ding bumanat na itong si DDS, kahit hindi niya sasabihin at ayaw niyang aminin na siya ay DDS, na itong si Rowena Guanzon, nagbigay kasi ng fake news. Itong si Guanzon, ang sabi niya mga kababayan na ang dahilan daw kung bakit nagkaroon ng diverticulitis itong si President BBM dahil daw sa kakasinghot ng cocaine. Ito ang kanyang sinabi. Na-overdose na ba? O baka nag-lock? Lock and lock. Huwag kayo muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. Ang tunay niyang sakit, yun yung sanhi ng kanyang mga sakit. Ang tunay niyang sakit, cocaine. Yun. Siyempre, kulang siya sa tulog. Lagi. Saka lahat ng mga hyper siya doon. Lagi stress yan. Nagko-cocaine ka, high na high ka dyan eh. Grabing dopamine hit mo dyan. 15-20 minutes or singot ka ng singot,
Sabi niya hindi daw life-threatening yung diverticulitis niya. Hindi naman totoo. Yan yung dumudugo yung mga large intestine mo. Eh, lolo ko namatay. Nag-bleed yung large intestine. Eh, yan ang sakit ng grandfather ko eh. Bleed yung intestines niya. That's how why he passed away. So, gusto sabihin sa amin, BBM, na hindi yan life-threatening. Hindi yan life-threatening ngayon. Pero dumudugo yan dyan sa loob. Huwag mo kami lulukuhin, sinungaling ka. Na-overdose ka, no? O, di ba? Grabe mga kababayan. So ngayon, kung ang sakit ni President BBM ay diverticulitis, ano kaya ang sakit ni Rowena Guanzon, mga kababayan? What do you think? Ano kanya ang kanyang sakit? Baka sa utak. Baka kailangan niya na ipasok sa mental, mga kababayan. Di ba, Rowena Guanzon? Tapos ayaw pa niyang aaminin na siya ay DDS kasi pinklawan daw siya. Pero ang kanyang naratibo, mga kababayan, ang kanyang banat sa ating President BBM, naratibo ng mga DDS. Pero ayaw niya pa rin aminin na siya ay DDS. Ikinahihiya niya, mga kababayan. Ngayon, doon sa kanyang sinabi na, di ba, sabi ni Rowena Guanzon na sinabi daw ni President BBM na hindi life-threatening yung diverticulitis. Kasi ang kanyang lolo ba ito sinabi niya o kanyang tatay, namatay daw, mga kababayan, sa diverticulitis. Niresus ko, mga kababayan, wala akong nakita na personalidad, kilala at saka yung percentage na merong namatay or merong mga namamatay dahil sa diverticulitis. Wala akong nakita, mga kababayan. Kahit dyan lang, i-check nyo sa Google yung percentage, i-check nyo po or pwede nyo itanong sa Google gaano kalaki yung percentage na merong namatay sa sakit na diverticulitis. Tingnan nyo kung meron bang sagot, mga kababayan. Wala. Bakit? Kasi according ho sa Google at saka sa mga medical expert, mga kababayan, curable naman ho. Curable ho yung diverticulitis, antibiotic lang ho ang gamot na gagamitin dyan. Antibiotic lang. I-change lang yung diet at saka relax lang. Gagaling ka dyan, mga kababayan. And also, yan rin ay pinatutunayan ng isang kilalang doktor na si Doc Adam. Ito ang kanyang post 2 days ago, mga kababayan, kasi nakita niya itong si Rowena Guanzon na merong fake news, maling impormasyon na ipinakalat tungkol sa sakit ni President BBM. So sabi niya, may balita na si Ferdinand Marcos ay may diverticulitis at dahil dito may nagsasabi ng nakakamatay niyan. Hindi na siya pwede maging presidente, wala na siyang lakas daw, mga kababayan. So sabi niya, post muna, medical facts. Diverticulitis ay pamamaga o impeksyon ng maliliit na bulsa sa bituka. Common ito, lalo na sa may edad. Symptoms, sakit ng tiyan, usually sa kaliwa. Lagnat, bloating, pagbabago ng dumi. Treatment, karamihan gumagaling sa antibiotic. Pahinga at diet. Hospital care kung severe, surgery hindi na kailangan kasi rare kapag rare lang yung cases, mga kababayan, na i-surgery yung diverticulitis. Tapos sabi niya, important, hindi to cancer, hindi to disability, hindi to death sentence. Kung ayaw mo sa leader, okay lang, opinion yan. Pero huwag gawing medical misinformation ang argumento, Rowena Guanzon. O, di ba sa palpal? Pahiya ka ngayon, attorney na mayroong problema sa pag-uutak. Mga kababayan ko, forward tayo. Dito sa plano ng grupo ng kakampings at saka ng mga dilawan at saka sinabi na rin yan ni dating Senador Antonio Trillanes na may plano siyang makipagsanibwersa sa mga loyalista. Ito ang ating balita. Trending na trending po ngayon, mga kababayan. Ito pong balitang ito, yung panukala po, tungkol po sa panukala ni Senator Trillanes na magsanibwersa po ang kampo ni PBBM at ni Mayor Leni Robredo. Ang mga loyalist at mga kakamping, ako po matagal ko na pong gustong mangyari yan, sa totoo lamang. Mas gusto ko po na mas magsanibwersa po yung mga totoong makabayan at nagmamahal sa Pilipinas dahil meron man po tayong pagkakaiba or differences pagdating po sa mga pinanindigan natin sa politika. Meron din naman po tayo at marami po tayong pinagkakaisahan.
Lalong-lalo na po pagdating po sa bansa natin, sa teritoryo at sa usaping pagpapaunlad po ng bansa natin. Kaya nga po ako sumasang-ayon dito po sa panukala na isinusulong ni Senator Trillanes na magsanib puwersa po ang kakamping at mga loyalist. Dahil naniniwala po ako na hindi na po natin dapat binibigyan ng pagkakataon na pamunuan na naman po tayo ng mga maka-China na sa akin pong palagay ay wawasakin na naman po ang ating pagka-Pilipino, ang ating bansa. Nakita po natin na namayagpag po ang mga pogo, ang mga illegal gambling, ang sabong, at marami pong namatay noong mga panahon na tayo po'y pinamumunuan nang alam naman natin na kumikiling or kumakampi po sa China. Namayagpag po yung mga land grabbing, yung mga inaagawan ng lupa ng ating mga kapwa Pilipino, ang ating mga katutubo, para po patayuan ng mga pasugalan, patayuan po ng mga pogo, na sa akin pong opinion ay sila lang naman po ang nakikinabang. At marami pong nakapasok dito na mga undocumented, na mga foreigner na nagpayaman, nakinabang, at talaga para pong naging, alam niyo yun, sinipsip po ang kayamanan at likas na yaman ng Pilipinas, yung mga illegal mining na iyan, at kung ano-ano pa. Marami po akong reason, at alam ko kayo din, marami kayong reason kung bakit dapat yung mga maka-Pilipino at makabansa, tayong mga loyalist at mga kakamping ang dapat po na nagsasama-sama dito. Maaari tayong magtalo-talo or mag-away-away sa ibang usapin, ano? Pero pagdating po kasi sa pagtataguyod ng bansa natin, nagkakaisa naman na pare-pareho natin gusto yon. Pagdating sa pagtatanggol sa ating teritoryo at soberanya bilang Pilipinas, bilang mga Pilipino, nagkakaisa po tayo. Hindi po tayo yung tipo na dahil lamang sa pagiging panatiko sa isang politiko ay gugustuhin ihiwalay ang Mindanao. Walang ganon sa thinking or sa mindset ng mga kakamping at ng mga loyalist. Wala pong ganon na sasabihin na okay lang naman na gawin tayong probinsya ng China. Foul po yun at very offensive, lalo na at alam natin na pinaghirapan at marami pong mga bayanang Pilipino ang nagbuwis ng buhay para po matamasa natin ang kalayaang ito na tinatamasa natin ngayon. Kaya kung ako po ang tatanungin, suportado ko po at sumasang-ayon ako sa sinasabi o ipinapanukala ni former Senator Antonio Trillanes na magsanib puwersa po tayo upang masigurado po natin na hindi magiging pabaya at hindi magiging traidor ang mamumuno sa bansa natin. We can no longer afford na pamunuan tayo ng alam natin magiging puppet po ng China, mga kababayan. Kung ako nga po ang tatanungin nyo si Senator Trillanes po ang gusto kong maging presidente. No? Kung ako po yung tatanungin, pero syempre, karapatan nyo po yung mamili. No? Ang sa akin lang naman, kung ako po yung tatanungin, si Senator Trillanes po ang mas gugustuhin kong pumalit kay PBBM dahil alam ko matapang yan, matalino, at saka talaga namang mapagmahal sa bansa. At grabe yan, kapag lumaban sa korupsyon, hindi kanyang tatantanan kahit wala na yun sa posisyon. What more pa kung presidente na siya? Mas marami siyang magagawa pagdating po sa pagsugpo at paglaban ng korupsyon. Dati pong sundalo yan at Navy na talaga naman pong hinanda niya ang sarili niya para ibuwis ang buhay niya para lamang po makapanghuli ng mga illegal Chinese poachers noong panahong nasa Navy pa po siya. At ginawa nila yon kasama ang Philippine Maritime Police, no? Pero syempre, mahina na po sa tao si Senator Trillanes. Marami pong nagalit sa kanya, lalo-lalo na yung mga DDS dahil siniraan po siya ng siniraan ni Duterte at ng mga propagandista na maka-Duterte, mga kababayan. Kaya nga kahit po mayor ng Caloocan, nahirapan po siyang makabalik dahil nga po siniraan ang kanyang pangalan. Pero never nilang naipakulong si Senator Trillanes dahil wala sila talaga makikitang bahid niyan na pwede nilang gamitin para ipakulong yung mama. Pero sila, pinapakulong ni Senator Trillanes, kinakasuhan, pinapanagot. No? Kaso nga lang po, dahil sa mga propagandista, troll, fake news peddler, nasira po sa tao si Senator Trillanes. Pero kung ikaw matalino, nag-iisip at alam mo yung tama at mali, alam ko, sinusuportahan mo rin si Senator Trillanes gaya ko. Pero dito po tayo sa pinapanukala ni Senator Trillanes. Para po sa akin, yan po ang tamang gawin. Lalo-lalo na po sa 2028 election. No? Dahil alam ko, pare-pareho naman po yung layunin natin. Mapakakamping or loyalist, iisa lang po ang layunin natin para sa bansa. Ang maging mabuti, maging maginhawa ang Pilipinas. Kasi mga kababayan, kapag hindi po kaalyado ni PBBM o hindi kaalyado ni Mayor Leni Robredo ang manalo, marami po makakalaya. Sa akin po palagay opinion ko, maraming mga tiwali at maraming gumawa ng illegal na nakakulong ngayon ang makakalaya. Yun po yung aking paniwala dyan. At yung mga hinahabol, naka-asylum, nagtatago, wanted, may mga warrant of arrest,
malamang sa malamang magsusulputan yung mga yan at babalik sa bansa dahil malaya na naman po silang makakagalaw dahil hindi na po sila mapapanagot sa batas. Yun po ang aking paniwala dyan. At yung mga taong lumalaban sa katiwalian, yung mga taong pinapanagot ang mga gumawa ng mali at kasalanan sa mga Pilipino, baka sila po ang ikulong kapag po hindi kaalyado ni PBBM or ni Mayor Leni Robredo ang manalo. So yun lamang po ang ilan sa mga dahilan na ibinabahagi ko sa inyo. Pero marami pa pong dahilan kung bakit dapat tayong magkaisa, tayong mga kakamping at loyalist. Dapat po magsanib puwersa tayo. Marami pong dahilan na alam ko makakabuti para sa bansa natin. We can no longer afford na magluklok or sila na manalo sila. At ito na naman, no? Bastusan na naman tayo dito sa bansa natin sa social media. Nawala na tayo ng moral at values. Tapos magiging talamak na naman po ang katiwalian, yung culture of impunity, yan, yung mga pagbabanta, yung itutumba na lang basta-basta na walang due process, babalik at babalik po yung mga yan. Yung mga pasugalan, yung mga illegal gambling na yan, isabong, yung mga pogo na yan. Ay nako mga kababayan, alam niyo naman po kung ano yung nangyari noong nakarang administrasyon. Alam niyo yan. Ngayon nga po nakakahinga na tayo ng maluag, gugustuhin pa po ba natin bumalik sa ganung sitwasyon na tayo ay pare-parehong takot dahil alam po natin na parang alam niyo pinaglalaroan tayo na sila naman pala yung involved sa katiwalian at sa mga di umani kasindikatuhan, no, mga sindikato, tapos pinoproject nila yung mga sarili nila na tagapagtanggol, tagapagligtas ng Pilipinas, pero mamukat-mukat mo, sila pala itong mga may kinalaman. So kayo po mga kababayan, kayo po ang humusgat, kayo po ang magdesisyon. Ang sa akin lang naman po, nagbabahagi lamang po ako at nagre-raise ng awareness. Suportado ko po ito, si Senator Trillanes sa kanyang panukala na magkaisa po tayong mga kakamping at loyalist. Maraming pong salamat. Okay, so itatanong natin dito sa mga loyalista. Agree ba tayo? Or okay lang ba sa inyo na makipagsanib puwersa yung Pinklawan at saka Dilawan sa mga loyalista? Please comment sa baba at babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Agree na agree si Sir Ivan. Kasi ayaw ko na makabalik sa pwesto at sa kapangyarihan ang mga Duterte. Kung ayaw natin na mangyari na naman ulit yung nangyari sa panahon ni Digong na sangkaterba yung mga kaguluhan, may mga patayan, nakapasok yung mga sindikato at prinutitahan niya yung mga sindikato, kung ayaw nyo ng ganong mga mangyayari, well, dapat tayong magkakaisa. Ako, agree na agree ako na tayo ay makipagtulungan, makipagsanipwersa sa mga Dilawan at mga Pinklawan. At para manatili pa rin ho sa ating teritoryo ang West Philippine Sea. Ilalo na ngayon na 'di ba na pinagdiskitaan ngayon yung bagong na-discovery na malampaya mga kababayan. Kaya todo bantay ngayon ang ating gobyerno sa bagong na-discovery na malampaya. At yan ay makuha ng taga-China kapag makabalik sa pesto ang mga Duterte. Diba? So anyways, ipapakita ko rin sa inyo mga kababayan kasi merong desisyon dito si Senator Trillanes or former Senator Trillanes na wala siyang plano at hindi siya tatakbo hindi siya tatakbo this coming 2028. At meron din siya mga binanggit dito na kung saan ang kanyang mga bagong plano at kung ano ang kanyang susunod na hakbang gagawin dito sa grupo ng mga Duterte. For more details, let's watch this. So ito po, just to clarify, what is this complaint about? Ito pong complaint na final po namin last Wednesday, ito po yung iba't ibang acts of corruption and other anomalies na ginawa ni VP Sara ever since nung nag-mayor siya, then Deputy Secretary and Vice President. So as mayor, meron siyang winaldas na 2.7 billion pesos na confidential funds. Ito yung similar doon sa nakita na ng mga kababayan natin kung paano niya niliquidate yung 650 million pesos na confidential funds niya as Vice President and Deputy Secretary. Ito yung mga Mary Grace Piatos na pangalan, other fictitious names and ghost employees. Ganon din yung modus niya when she was mayor. 2.7 billion pesos ang accumulated na confidential funds na nawaldas doon. Then meron din siyang 8 billion pesos overpriced na laptops
as nung siya ay Deputy Secretary. Meron pang 12 billion pesos na COA disallowances. May 7 billion pesos na unauthorized and liquidated cash advances. Then meron siyang 2 billion pesos plus na ill-gotten wealth, na ito yung nandoon sa kanyang bank accounts na hindi niya dineclare sa kanyang SALN. Then yung kanyang pagtanggap ng mga dividendo sa isang drug lord. So, yan yung ilan sa mga Basis. charges na napasok doon sa complaints na yun. Yeah. I see. So, medyo matagal po yata ninyong na-research yan kung hanggang sa kanyang pagka-mayor ay nakalkal pa. Ano po? Bakit po ngayon lamang lumalabas ito? Kung nakita po ninyo itong mga sinasabi ninyong unliquidated and unsubstantiated expenses, bakit ngayon lamang po ito lumalabas? Lumabas po ito nung Quadcom hearings. Doon po ito lumabas. So maraming mga nakuhang dokumento ron kasi sinumpi na yung mga dokumento ron sa DepEd, sa OVP. Then yung sa as mayor niya, ito naman ay yung kasama yan dun sa i-final ko yung na plunder against kay Digong Duterte noong 2016, yung mga bank accounts na nandoon na kung saan sila, ang lahat ng miyembro ng pamilya Duterte ay tumatanggap mula sa drug lord through manager's checks na nakapangalan nila every 6 months. Ito yung sa kanyang portion, tinatanggap niya nung mayor siya back in 2011 to 2013. So nakalap yun. At itong dokumento na to, kinonfirm na ito ng ombudsman back in 2017. At yun ang reason kung bakit tinanggal ni Duterte yung dating overall deputy ombudsman para mahinto yung investigation at maproteksyonan niya yung sarili niya at ang kanyang pamilya. So ngayon, sinama na natin ito lahat, kinonsolidate natin ito dito sa kasong ito. Okay, so most of this involves confidential funds, hindi po ba? Hindi lang po. Hindi kasi lamang. meron ding Pagtanggap. bribery. Yes. Opo, kasi merong isang undersecretary na witness na siya mismo yung binibigyan ng mga payola. Tapos meron ding allegation si Mr. Ramil Madriaga na isa siya dun sa pinagdidistribute ng mga perang nakukuha sa confidential funds. Okay. Minsan po nating nakausap ang panig naman ng Vice Presidente, and their defense is that precisely why it's called confidential funds is that everything has to be confidential. Thereby, all disbursements are hidden under fictitious names. Ano sa palagay po ninyo? Meron po kasing mga COA procedures for auditing na pagka-confidential funds or intelligence funds, meron silang listahan ng mga code names, pero meron listahan na kung sino yung mga pangalan na yon. So pagka kailangan pagka-questionable yung disbursements, ready dapat yung ahensya na ilabas yung kodigo na yon kung saan nag-identify kung sino yung mga code names na yon. Pero alam niyo, Ms. Corina, ilang beses na na-flag ng COA yan sila Sara Duterte at Digong Duterte when they were still mayors ng Davao City. 11,000 ghost employees yung na-discover ng COA. Bakit po Sa walang random nangyari? checking nila. Ano po? Bakit po walang nangyari kung dati pa yan na-flag ng ombudsman? Kasi po, nung nagpresidente sila, sino naman ang COA na magde-dare to investigate? Palagi nire-report, nobody's filing the case kasi nga doon may culture of impunity. 'Di ba? O yung lahat ng mga nag-dare mag-investigate sa kanila, pinagtatanggal nila. O kung anong ginawa kay Senator Laila de Lima, nag-investigate ng EJ case, tinanggal, pinakulong. So, nagkaroon ng chilling effect. Kaya nga tayo naobliga rin mag-file sa ICC kasi dito
talagang inaano nila, no? Hinaharas, ini-intimidate, kino-coerce, or kino-co-opt, or worse, pinapatay. Kaya iyon yung nangyari. Ngayon na hindi na sila ang nasa poder, ito na yung opportune time na ma-file ito mga kasong ito. Okay, so ngayon po, well, you filed a case, a plunder case against the Vice President. How different is this, the basis, how different is the basis of this complaint against the impeachment complaint before the change of Congress? Before the elections? Yes. Yung impeachment complaint po kasi ay basically administrative in nature. Meaning, ang penalty lang nito ay removal from office. So ito namang sa ombudsman, criminal cases po ito. Ang penalty nito ay pagkakulong. Ngayon, pwede ho siyang magsabay. At ang batayan naman po, since political yung quasi-political yung impeachment cases, at ang coverage niya ay nung siya ay Vice President lamang. Pero it doesn't preclude na isasama yung ibang mga allegations to establish a pattern of behavior. Pero dito po sa criminal case sa ombudsman, lahat from Vice Mayor, ay nung nag-mayor siya hanggang nung Vice President, sakop po yan nung jurisdiction ng ombudsman. May total amount po ba kayo pag pinagsama-sama po lahat ng kini-question na halaga? Ang sa ano kasi, ang iba't iba po kasi, no, yung authorized cash, unauthorized or unliquidated cash advances, ito hihimayin pa ito eh. Iba po yung 7 billion ito total. Pero it doesn't mean lahat ito napunta sa kanya. So meron pong napunta sa kanya, meron napunta sa iba, so kailangan pang himayin yan. Pero sa kanya po yan, sa term niya ng as DepEd Secretary. Nung ito namang 8 billion pesos na laptop overprice, 8 billion pesos yung amount nung buong proyekto, pero kung ilan yung kinita nila doon, 24% nung total amount. So ano siya, magva-vary siya, hindi natin siya mapipinpoint. Ang mapipinpoint lang natin is yung 2.7 billion pesos at yung 650 million pesos kasi buong-buo yon nakuha nila ng cash yun at nabulsa nila. Okay, at this point, we'll take a short break. We'll continue our discussion with former Senator Antonio Trillanes when we return. Stay tuned. This is On Point. Welcome back. You're watching On Point. Still with us is former Senator Antonio Trillanes. So we established earlier, Senator Trillanes, that the impeachment case is a political act, political exercise, while your complaint of plunder against the Vice President, Sara Duterte, is criminal. How positive or optimistic are you that this is finally going to prosper? Unang-una, meron change of characters and change of circumstances. As I mentioned before, nung panahon ni Duterte, it's really unthinkable na merong judicial body na magpe-pursue ng any case against him. Ngayon, under the Marcos administration, merong opportunity na mapanagot yung mga nagkasala nung panahon ni Duterte. Kasama na sila, yung pamilya nila. At yung ombudsman, napalitan na rin. Dati, yung nakaraang ombudsman, itinalaga yun ni Duterte. At ito naman, yung si Ombudsman Remulla, itinalaga ni President Marcos. So, this would provide us a window of opportunity na ma-pursue yung accountability and justice para dito sa mga ito. But it does not necessarily mean that everyone is trying to preserve the presidency of President Bongbong Marcos. Kasi meron na rin Yes. pong impeachment complaint laban sa Pangulo ngayon. So, meron talaga mga challenges. In fact, I mentioned in an earlier interview na
Ang ating demokrasya ay dumadaan na naman sa matinding pagsubok. Itong mga impeachment complaints na ito ay test ng tatag ng ating democratic institutions. Ngayon, kahit ganun pa man, hindi naman natin pwedeng sabihin, wag na lang natin to gawin para hindi tayo maging politically unstable. Kailangan talagang gawin po ito para mapanagot natin. Ngayon, yung mga nag-file naman kay President Marcos, karapatan nila yon. At kung meron silang ebidensya, ganun din ang pagdadaanan nila. Pero dito naman, nakatuto kami dito kay Vice President Sara Duterte, yun naman yung aming pinupursige. Nabalitaan nyo na rin po ba, Senator Trillanes, itong mga lumalabas na sinasabing medyo mas pribadong survey results na nagsasabing kahit pagsamasamahin daw ang iba pang mga maaaring contenders for the presidency in 2028, kahit pagsamasamahin pa daw yan ay hindi pa rin makakalaban sa mga numero ng vice-presidente. Ano po sa palagay ninyo ang imahe ngayon ng inyong complaint laban sa vice given those statistics? If in fact true. I dispute that, Ms. Corina. And ito yan po yung narrative ng mga maka-Duterte na komo sikat, wag nyo nang kasuhan. Hindi naman pwede yon. Hindi komo ikaw ay popular, ay untouchable ka na. Dito sa ating disenyo ng justice system, pagka gumawa ka ng krimen, mananagot ka. Ito po, daang-daang milyon yung confidential funds, billion pa yung iba pang mga anomalya. Tapos ikokompara natin yan dito sa naging kaso ni former Senator Bong Revilla na 90 million pesos. Hindi natin minamaliit yung 90 million pesos, but kumpara dito sa mga in-enumerate ko kanina, di hamak na mas malaki yon. Tapos siya ay sitting vice president, kaya kailangan pagtuunan ng pansin. Ngayon, yung regarding the numbers, I remember nung 2014, yung mga surveys noon, higit na mas mataas, baka doble pa nung numero na kukuha ngayon ni Sara Duterte, kumpara nung kay Vice President Binay. Kaya nga, they had the same attitude na talagang parang king in waiting na si Mananalo former na. VP Binay. Yes, oo. And all the other candidates noon were not given a chance anymore. Parang mga 4%, 3% lang lahat. Tapos umabot siya ng mid-70s o low 80s pa nga. Pagka mga 3-way, 4-way race ang ginagawa namin na scenarios. Pero kinalaunan, nung na-expose yung mga iba't ibang anomalya na ginawa ni VP Binay, namulat yung mga kababayan natin at naghanap ng ibang kandidato nila sa pagkapangulo ng 2020 noong 2016. So ang sinasabi po ninyo, importante na mapag-aralan at maibunyag sa publiko ang lahat ng ebidensya at sila rin ang huhusga. Opo. Kasi kami po, we are confident na pagka lumabas po itong mga ebidensya na ito sa impeachment trial o kung hindi man dito naman sa Sandigan Bayan o sa Ombudsman, lalo na yung sa mga bank accounts, makikita po nila itong Duterte family ay tumatanggap ng dividendo sa drug lord every 6 months. 40 to 50 million pesos po ang natatanggap nila. Manager's check po ito na nakapangalan sa kanila. Kaya hindi nila ito maikakaila. I am confident pag lumabas yan at makita nila kung magkano nilalaman ng mga bangko nila Sara Duterte at ni Mans Carpio, at least 2 billion ang nakikita natin na pera nila, magtataka yung mga kababayan natin. Teka muna, saan nyo kinuha yan? Hindi naman kayo mga negosyante, hindi naman kayo mga eredero, so paano yan? Diba? Kaya palagay ko marami ang magbabago ang isip at maghahanap ng ibang karapat-dapat na mamuno ng ating bansa. So, Senator Trillanes, what about the impeachment case 1 year after the first attempt?
as you said, scheduled on February 9. Tuloy pa rin po yun sa inyong pagkakaalam. Yun po ang aking nababalitaan. Iba't ibang civil society groups at saka mga church leaders ang magfa-file nito. At they are hoping na this time mabibigyan ng puwang. At kagandahan nito, with the new Supreme Court ruling, ang sinasabi ngayon ay doon pa lang sa House of Representatives ay magkakaroon na ng paglilitis, ng investigasyon. Assuming makapasa doon sa sufficiency in form and in substance. Palagay ko hindi naman kami magkakaproblema ng ganon dahil ang pagkakaalam ko, ang ipapasa rin na impeachment complaint ay almost the same as yung na-transmit sa Senado. So if it's good enough for the House leaders, House members last year lang yon, it should be good enough for the House members this year. Di ho ba? So yan po ang ang nakita ko lang na ang nabalitaan ko lang na variation dito ay yung nadagdag na mga affidavit at allegations ni Mr. Ramil Madriaga. So maaari po ba na lahat po ng mga dagdag na basihan ng inyong reklamo for plunder ay gagamitin din and can be added to the basis of the impeachment complaint in February? Opo. Pero ang i-cover lang, for example, yung acts niya when she became vice president. Yung mga isasama po when she was mayor, kagaya ng 2.7 billion na confidential funds, it will only establish a pattern of behavior na tipong hindi ito one-off o parang minsanan lang niyang ginawa nung vice president siya. Kung hindi, yan na yung modus nila sa Davao. Kaya sila nakaka-accumulate ng ganyang yaman. So, last two questions, sir. So, sa lahat ng ito, mayroong impeachment complaint laban sa Pangulo, may impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Do you think this is a good thing? Wala po tayong choice. It may not be the ideal scenario. Gusto sana natin matiwasay yung ating lipunan, pero the fact remains na may ginawang mga anomalya at krimen itong si VP Sara, so kailangan talaga natin panagutin. Hindi naman pwedeng quits na lang para sabihin natin kasi ayaw natin ng gulo. Hindi po ganon kasi marami pong mga kababayan tayo na simpleng magnakaw ng sardinas ay nakukulong. Tapos yung ganitong bilyon-bilyon ay hindi. So kailangan naman ng mapanagot pa rin natin yung mga makakapangyarihan na opisyal ng ating bayan. Ayan, okay. Oh, one last question, sir. Kayo po ba'y tatakbo sa 2028? Hindi po. Nagpasya po ako na hindi ako tatakbo, especially for a national post. Itong sa Caloocan, I'm not even inclined to kasi ang tinututukan natin ay itong darating na halalan na kailangan maitulak namin. Ako, suporta ako dun sa karapat-dapat na kandidato. So I won't be running. Okay. Okay, so before tayo magpapatuloy, syempre i-shoutout muna natin ang ating mga suki, ang ating mga viewers na laging nangunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan, nanguna na nag-comment si Remy Nufiel, si Risa Force, Annie Bautista, Donnie Luzon, nandyan rin si Mila Valdez from Mozon, Taytay, kasama rin natin si Jenny Howard, Joselisa Moises from Singapore, Vilma Soles from Makati, nandyan rin si Jody Cumbas from Doha, Qatar. I-shoutout natin si Gina G, Meriluna Yurag, Bibian De Vera from Saudi Arabia, hi to Joseph Magallon, Divine Bielgo, Meriluna Yurag, Elmer Pinaranda, Dolores Macabio, nandyan rin si M.E., Shane, Bernardo Barriales, and hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay. Mga kababayan ko, siyempre hindi natin kakalimutan. Ipapakita natin dito sa ating mga kababayan at lalo na sa mga DDS kung ano yung pinaganda pa ni President BBM sa ating bansa. At sige, ipapakita ko rin po dito yung palpak na bridge na ipinagawa ni Digong sa Kamuning na kung saan pinaganda
ni President BBM. For more details, let's watch this. Matatanaw na ang resulta ng rehabilitasyon sa EDSA Kamuning Busway Station at ng itinatayong Kamuning Footbridge. Sobrang hirap niyang akyatin kasi sobrang taas. Ganitong araw-araw na pinagdadaanan ni El sa tuwing tatawid sa tinagurang Mount Kamuning Footbridge. Ayon kay El, hindi maiwasang huminto sa kalagitan ng footbridge dahil sa sobrang hingal. Minsan may mga naabutan pa akong mga matatanda na hirap na umakyat. Dagdag pa niya, kung minsan ay nangangamba rin siya sa kanyang seguridad, lalo na kapag ginagabi dahil sa kawalan ng guard sa footbridge. Dahil sa kanyang edad, hirap na rin si Yasmin na makakyat sa Mount Kamuning Footbridge. Kaya umaasa siya na sa lalong madaling panahon ay tuluyan ang matatapos at magagamit ang bagong Kamuning Footbridge. Maganda sana exercise pero mahirap po talaga, lalo na pagka mga senior citizen po. Sa kasalukuyan, patuloy ang konstruksyon ng bagong Kamuning Footbridge sa northbound at southbound na bahagi ng EDSA. Naikabit na ang mahagdanan at elevator na inaasang magbibigay ginhawa sa mga senior citizen, persons with disabilities o PWDs at mga buntis na pasahero. Ang bagong footbridge ang papalit sa napakatarik na Mount Kamuning Footbridge. Samantala, sa EDSA Kamuning Busway Station, nailagay na ang station name at mga wayfinding signage, kabilang ang transit map at fare matrix standee. Napalitan na rin ang lumang waiting shed at mga railings. Naitayo na rin ang guard, janitor at traffic officer post. Mas malawak at mas maliwalas na ngayon ang bagong EDSA Kamuning Busway Station. Inaasang mailalagay pa ang orasan at iba pang kinakailangang pasilidad sa mga susunod na araw o linggo. Ang dalawang proyekto ay may kabuang halagang 89 million pesos, kusan halos 54 million pesos para sa bagong footbridge at mahigit 33 million pesos naman para sa rehabilitasyon ng busway station at iba pang kaugnay na gastusin. Mapabundok, isla at liblib na lugar. Hindi na mamomroblema ang mga Pilipino sa mahina o walang signal. Ito ang ipinangako ng bagong direct-to-cell connectivity ng DICT at dalawang bigating kumpanya. Mula Batanes hanggang Jolo, kahit walang cell tower, maaari pa rin tayong magkaroon ng signal. Ito ang pangako ng bagong direct-to-cell connectivity na ilulunsad ng Department of Information and Communications Technology, kasama ang pagpartner ng isa sa pinakamalaking telco networks at satellite internet provider. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, ang karaniwang LTE o 4G mobile phone ay makaka-access ng tawag, text at data direkta mula sa satellite nang hindi na kailangan ng ibang device o karagdagang ground infrastructure. Ayon sa DICT, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na magpapatupad ng ganitong klaseng serbisyo kung saan ang mga low Earth orbit satellite ay nagsisilbing cell towers in space. Isa sa pinakamahalagang benepisyo nito ang disaster resilience, lalo na sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo, lindol at iba pang mga kalamidad. Ang utos sa amin ni Presidente, pag may bumagyo, dapat may connectivity ka agad. Critical yung first 24 hours eh. Doon mo malalaman kung sino yung sasagipin mo sa baha. Doon mo malalaman kung saan yung nawawalang kapamilya. Nilinaw naman ng naturang telco na hindi nito papalitan ang mga kasalukuyang cell sites. Sa halip, magsisilbi itong pandagdag na koneksyon, lalo na sa mga lugar na mahirap o halos imposibleng tayuan ng cell tower, gaya ng malalayong isla, kabundukan at disaster-prone areas. Direct-to-cell technology is going to be complementary, right? It's a solution that we will be using to serve the unserved and the underserved. Now, once the terrestrial build-out happens, specifically the cell towers gets built in the areas that we wanted to go, then the priority of the devices will be on the cell sites, on the towers. Kapag nasira o naputol ang fiber lines o nawala ng kuryente matapos ang bagyo, maaari pa ring magsilbing lifeline ang direct-to-cell connectivity para sa mga residente at first responders. Gayon din kapag hindi na maasahan ang data connection o internet mula sa mga cell towers. Bukod sa mga first responders, ramdam na ramdam ng ating mga food delivery riders ang hirap ng pagkawala ng data o internet sa gitna ng bagyo. Ayon kay Aljay Palacios, mas malakas ang booking nila kapag bumabagyo, pero mas mahina naman ang signal. Minsan kapag ganun talaga na ilang oras namin nag-aantay na wala talagang booking, tapos napakahina na signal. No choice kami, umuwi na talaga kami na walang nauuwi minsan sa pamilya.
Para-paraan na lang din para makasagap ng konting signal ang mga food delivery riders para lang maihatid ang pagkain sa mga na-stranded sa bahay. Pero kung magkakaroon ng direct-to-cell connectivity, malaking tulong ito hindi lamang sa mga food delivery rider, pati sa ibang umaasa sa data at signal sa kanilang hanap buhay. Malaking tulong po sa amin, ma'am. Lalo na sa aming mga rider na hindi na kami mahirapan na maghanap pa ng signal ng data. Ayun, sa panahon ng bagyo. Samantala, nilinaw ng telco na hindi na kailangan ng mahal na satellite phone para magamit ang serbisyo ng satellite internet. 4G capable na cellphone ay pwedeng-pwede. Inaasahan ang pagpapalaganap ng direct-to-cell service ngayong taon bago matapos ang ikalawang quarter, pagkatapos ng masusing testing sa ilang mga underserved at unserved areas para sa maayos na integration nito. Binigyang diin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang kahalagahan ng bagong rice processing system sa Antique na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon. Ayon kay Chu Laurel, hindi lang makatutulong ang RPS sa kita ng local rice producers, kundi maging sa pagpapatatag ng ating food security. Malaki din aniya ang papel ng naturang pasilidad para mapaganda pa ang kalidad ng bigas habang nababawasan naman ang lugi sa post-harvest sa mga magsasaka. Ang nasabing rice processing system ay pinondohan sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kaugnay niya, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na magpapatayo pa ang gobyerno ng 300 palay processing centers. Gate ng Pangulo, mahalaga ang modernization sa buong agricultural system para mapabuti ang ani at kita ng mga magsasaka at bilang proteksyon na rin sa epekto ng mga kalamidad. This year, magtatayo pa tayo ng mga 300 plus na drying systems para nga yung pagpatuyo. Parang ang sabi ko kay Secretary ng Agriculture, sabi ko sana naman 2025 na, sana naman din na natin nakikita yung nagpapatuyo ng palay sa kalsada tapos sinasagasaan lang ng mga dumadaan na truck. Kawawa naman yung mga pinaghirapan nila ng mga ani. Kung ano man ang mangyari sa buong mundo na nawala ng bigas, tayo dapat magkaroon, lagi tayong merong sapat na bigas. O, di ba maganda talaga ang plano ni President BBM, mga kababayan, na dapat dagdagan pa at saka damihan pa yung mga rice processing plant. Kasi nga lalo na kapag anihan, mga kababayan, dito sa lugar namin, kasi nga ang lugar ni Sir Ivan, isa rin dito yung mga nagsusupply ng bigas doon sa iba't ibang bayan. Dito sa lugar ho ni Sir Ivan. Kasi nandito yung isa sa mga pinakamalaki na palayan, mga kababayan, dito sa lugar ni Sir Ivan. So every time na sila ay mag-aani, yung kanilang naani na palay, dyan lang ho nila ibinilad dyan sa daanan, sa highway. Kaya lagi pong nasasagasaan, mga kababayan. Kaya para ho maiwasan ng ganyan at saka malisin yung ganun ho na mga sistema nila na dyan lang sa daanan nila pinapatuyo yung kanilang palay, maganda na merong mga rice processing plant, mga DDS. Na gets nyo na. Ngayon alam nyo na yung mga plano ni President BBM at kung ano yung mga nangyayari na. Bakit ko ipinakita sa kanila, mga kababayan? Kasi di ba lagi lang sinasabi ano na daw ang nagawa ni BBM? Hanggang ngayon daw, malapit na daw matapos ang termino ni President BBM, wala pa daw silang nakita na nagawa si President BBM. Wala silang nakita kasi ang lagi nilang pinapanood yung mga fake news spreaders lang na mga DDS vlogger, mga kababayan. So paano nila malalaman na merong nagawa na pala si BBM? At marami na hong nagawa si President BBM. Pilit lang pinagtatakpan na mga DDS na lagi niyong pinapanood, di ba? And also, mga kababayan, pag-uusapan rin po natin itong pag-file ng kaso ni Senator Risa Hontiveros doon kay Jason Sa. Yes, kinasuhan na, mga kababayan, kinasuhan siya ng cyber libel. At saka nung nakita natin ang picture ni Jason Sa na nandun siya sa korte, mga kababayan, lumaki yata ang tiyan niya. Bumilis ang paglaki ng kanyang tiyan, mga kababayan. At yan ho napansin ho ng mga netizen na maraming nagsasabi, lumala ba yung sakit ni Jason Sa? Kasi nga diba, laging aasar to at lagi niyang kinukutya at saka meron siyang masabi na hindi maganda kay President BBM, lalo na kapag merong ipinapakalat na fake news ang mga DDS na hospital daw. At saka yung latest, meron din siyang sinabi na hindi maganda, mga kababayan. So baka itong si Jason Sa,
baka siya yung nabalikan ng kanyang mga sinasabi, ng kanyang sinisiraan si President BBM kapag nagkakasakit. 'Di ba? Nabaliktad na ngayon, mga kababayan. Kasi nga 'di ba merong sabi-sabi na itong si Jason Sa ay merong sakit. Pero kanya lang tinatago, mga kababayan. Pero kahit meron na siyang sakit, ganun pa rin ang kanyang pag-uugali. Lagi pa rin napapakalat ng fake news. Lagi pa rin sinisiraan si President BBM. So ano nangyari? Nabaliktad siya. So anyways, dito rin tayo. Pag-usapan natin, mga kababayan, yung hawak or yung pagpakita ni Cathy Binag sa kanyang na kilikili. Mamasang kilikili. Basta naman talaga ang kanyang kilikili. Di ba? Nakikita natin, mga kababayan, basang-basa talaga ang kilikili ni Cathy Binag. So, doon sa press ko nila, kasama yung mga gonggong na ayaw aminin nila na sila ay DDS at ikinahihiya nila yung pangalang DDS kasi hindi na sila DDS at hindi rin daw sila supporter ni Sara Duterte, sila daw ay pro-Pilipino lang. Di ba? Ikinahihiya nila yung pagiging DDS. Nagdala sila ng USB na sinasabi daw ni Cathy Binag. O, di ba? Meron dalang USB, mga kababayan, pero nakakatawa. Baka sa Ivan, ito ay propaganda lang. Kitang-kita natin, ito ay propaganda lang. Ito lang ay pag-iingay. Bakit marami silang dalang mga USB, mga kababayan? Di ba nakakatawa talaga eh? Ilan ba lahat na files ang nandyan sa loob ng USB? Gaano ba kalaki yung capacity niyan na nandyan sa USB na yan? Siguro ang dala nila na USB, mga kababayan, is only 1 MB lang. 1 MB lang. Kaya marami. Kasi 1 MB lang. Baka siguro hindi alam ni Cathy Binag na meron ng 32 GB, meron ng 64 GB, 128 GB. Malalaki na ho yung capacity ng isang USB. Bakit marami? Siguro 1 MB lang. Ang dala, mga kababayan. So nakakatawa, no? Kasi nung time na sa kasagsagan pa ng pagpalabas nila ng fake na video ni BBM na yung sumising hot down na ipinagbabawal na gamot si President BBM, di ba ipinakalat yun ni Maharlika, ipinakalat yun ni Rocky, sa kasagsagan pa ng pagpalabas nila ng peking video ni BBM, bakit hindi niya ito isinabay, mga kababayan? Di ba nakakatawa talaga eh at nakakaduda, bakit hindi niya isinabay yun? Cathy Binag. Siguro naghahanap siya ng malaking funder. Siyempre, para malakihan ang balik sa kanya. Siguro lang, Cathy Binag, baka yan ang plano mo. Kami lang ay nagtatanong. Kasi nga diba, happy-happy talaga na nandyan si Chavit Singson. Meron silang malaking funder. Kaya nga sinabi diba ni Harold Respacio na siya pa ay nanakot kay President BBM na nandun sila sa korte, mga kababayan, nandun sila sa HOR para mag-file ng impeachment complaint kay BBM. Diba tinakot pa niya si BBM? Halaka BBM, nandito na kami, kasama daw yung malalaking politiko. Kasi sila ay mag-file ng impeachment case. Pero ang nangyari, pornada. Ang mukha ni Respicio, lumaki yung ilong. Diba? Ano sinabi niya? Kasama niya daw yung malalaking politiko. Malalaking politiko? Ibig bang sabihin, politiko rin itong si Cathy Binag, mga kababayan? Ang malaki lang doon di ba? Si Chavit Singson lang. Kasi siya yung bilyonaryo doon. Kaya dumikit itong si Cathy Binag. Kaya nagpasikat siya, ipinakita niya yung hawak niya doon na ebidensya against kay President BBM, yung USB. Yun ay pambubudol na USB. At yan rin ay yan din ay yung mga sinasabi ng kapat niya, DDS, mga DDS vlogger, na bodo lang yung USB ni Cathy Binag. Diba? Sinabi yan lagi ng mga DDS vlogger. Nakakatawa talaga So anyways, mga kababayan, ipapakita ko rin sa inyo itong reaction, itong vlog ni Peebles Talakera. For more details, let's watch this. Sabi ko na hindi na naman ako nagkamali. Unang kita ko pa lang sa babaeng niya nung ini-interview siya ni Maharlika. Sabi pa nga ni Maharlika, may pasabog, watch ka, mother. Ganyan. Di, watch naman ako. Nag-umpisa na si Maharlika. In-interview niya na, pinakilala niya na si Cathy Binag. Nung nagsasalita na siya, mga ilang minuto pa lang yun tinigil ko.
Tapos nung natapos na yung interview niya, minessage ko si Maharlika. At tinawagan niya yata ako ni Maharlika or tinawagan ko siya. Parang gano'n. I-review ko dun sa signal namin. Sabi ko, hindi ko siya bet. Hindi ko gusto yan. Mag-iingat ka. Tapi, nabasag ako sa biday. Ang dami mong linokong tao. Ang dami mong pinaasa. Diba? Sinira mo masyado yung presidente kahit hindi mo naman talaga alam at wala kang ebidensya. Magkano ako dyan, girl? Yun yung mga panahon na down ka, naghihirap ka kasi binawi daw sa'yo. Sabi mo yan ha, binawi sa'yo yung ganito, yung ganyan. Diba? Pati yung kotse. Tapos banal-banalan ka, siging labas mo ng words of God. Mga pag nagpunta ka ng Instagram mo, pag nagpunta ka ng Instagram ng babaeng yan, puro words of God ang mababasa nyo, pati rin sa Facebook niya. Tapos sinungaling ka. Diba? Sumikat ka dahil sa USB. Tandaan mo to ha. Bilang isang matagalang vlogger, dapat yung consistency, yung credibility, wag na wag mong sisirain. Dahil walang maniniwala na sa'yo. Sumikat ka dahil sa USB na ibinahagi mo sa 100 mahigit na tao. Nasaan? Nasaan yung USB? Na ilalabas mo sa tamang panahon. Dumating pa nga yung time na sinisisi ka na kaya nakulong si Digong. Dahil sa kaetyosan mo, di ba? Eto. Pag sinasabi nila na ilabas mo na yung USB mo, kaya nakulong si PRRD dahil sa hindi mo nilabas yung USB mo. Oo nga. First and foremost, di ba umpisa pa lang ang sinabi ko na ang USB ko ay ang aking proteksyon. Ay, dahil. Lalabas yan sa tamang panahon. At yung tamang panahon na yon is merong may mga nakakaalam kung kailan at kami na lang yon. Yung mga nagko-call niya ng mga troll, kasi gusto nyong, parang clickbait yan, gusto nyong kumagat ako sa inyong mga pain para malaman nyo ang aking movement, ang galaw namin, ang aming strategiya, para anuman ang... Ano daw? Gusto daw nating siyang pasakayin. Clickbait daw. Bakla! Ikaw ang nagpasakay sa mga tao dahil ikaw ang nagsabi, ikaw ang nagsabi na may hawak ang USB. Hoy, Diyos ko, bubayla. Alam mo ngayon ka nalaman na bubayla ka talaga. Bubayla ka na, sinungaling ka pa. Para hindi nyo malaman. Ay, clickbait nyo lang niya kasi gusto nyo malaman yung aming estratehiya. Lumabas din sa bibig mo na strategy. Diba? Serang pala ka eh. Pinaniwala mo si Maharlika. Ito naman si Maharlika, naniwala. Sinabi ko sa'yo, yan Maharlika, na huwag kang maniniwala sa babaeng yan, hindi ko siya bet. Unang kita ko pa lang, hindi ko siya gusto. Inconsistent. Lalo na yung sinabi niyang na-rape siya nung 16 years old siya ng kaibigan ng kuya niya. Interview niya dun sa the third floor. Ang sabi niya, na-rape siya nung 16 years old siya ng kaibigan niya, nagiinuman doon sa bahay. Yung kasama siya nagiinuman with the friends of her brother. Tapos bumili daw ng yelo. Yung mga kaibigan. Naiwan daw yung nang rape sa kanya na kaibigan ng kuya niya. Ano? Ang gulo. Ilang kayo nagiinuman? Unang tanong, ilang kayo nagiinuman? 3, 4, 5, 6, 7, o 3 lang kayo, yung kuya mo, ikaw, at sa kinang rape sa'yo. Kung kuya mo, ikaw at kinang rape sa'yo, yung kuya mo yung bibili, may iwan kayo. Pero hindi papayag ang kuya mo kasi ang press release mo, protektado kanya. Tandaan mo yan ha, lalabas ko yan, yung video yan na sinasabi mo na protektado ka ng kuya mo. Pangalawa,
Kung 5, 6 o 7 kayo, sasama pa ba naman ang kuya mo na bumili ng yelo at iwanan kayo nung nang-rape sa'yo? My God, alam mo kung ikaw yung nakaupo sa courtroom at ako yung magtatanong, papahuli agad kita sa pulis kasi ang tsaka ng mga sagot mo, girl. Inconsistent ka. Dahil kung ako yung kuya mo at poprotektahan kita, hindi kita iiwanan. Kaya wag ka nang umeksena na bumili sila lahat ng yelo. Doon pa lang, ang tagal ko nang hinihintay itong panahon na to na magsalita dyan sa mga inconsistencies mo. Nakakaloka ka. Tinatanong sa'yo, USB, iba yung sinasagot mo. Hinahamon ko kayo, mga congressman, bakit hindi si Cathy Binag ang tawagin ninyo nang ilalabas ni Cathy Binag ang USB na hawak niya? Ayun, same. Yun nga, narinig ko kay Aimee na nagdodroga siya. Narinig niya lang. Mataas yung mga kasamahan niya, na sobrang siyang gumuna sa drugs. Meron pa nga na minsan daw na parang nag-blood transfusion niya kasi feeling nila malilinis kapag nag-blood transfusion sila and everything. You can see it. So, yun lang. Wala na akong ibang dapat sabihin dito. Yung kaganapan na nangyayari sa ating bansa, yung kahirapan na lumalaganap ay sapat na para makita natin ang kagulon. And etong hindi na pagtanggap sa impeachment na to ay isang katunayan na kinokontrol nila ang naratibo. Diyos ko, girl, hindi kita kinaya. Ang totoo niyan, hindi ko kinaya si Cathy Binag. Naloka ako sa'yo. Ang eksenang lumalabas tuloy ngayon, pinaganda mo lang yung pangalan ni Marcoleta. Yun. Dahil sa tuwing lumalabas ka sa interview, hindi pwedeng hindi lalabas sa bibig mo si Marcoleta. Puro ka Marcoleta. At ngayon staff ka ni Marcoleta. Diba? Pero pakakainin nyo, at ilang Ferrari pa ang gusto ninyo. Alam na alam niyo yung nangyayari, pero wala siyang ginagawa. Until now, wala pa rin. Sabi nga ni Senator Rodante Marcoleta, puro sapsap ang kanyang pinapakulong. Unang-unang senator ko talaga, nakikita niyo naman yan sa Facebook ko, si Congressman Marcoleta. Ayan. Sobrang ko siyang love. Talagang may paninindigan. And ano siya like nung sa Pero tandaan mo, sumikat ang pangalan mo dahil sa USB na hawak mo na gumagamit ang presidente at ang first lady. Impeachment na tong sinasampa nyo. Nasaan yung USB? Ba't ganyan yung mga sagot mo? Sabi ko na insider to eh. Hindi ako nagkamali insider. Yung mga galawan mo, hindi papasa sa akin, Cathy Binag. Hindi papasa sa akin yung mga galawan mong ganyan. Skuday! Eto pa. Ulitin natin yung tanong kanina na kung kailan niya ilalabas yung USB. Halatang halata ka, girl, na ino-operate mo si Kong Martin Romualdez. Tinatanong sa yung USB, ang sinagot mo, tungkol kay Congressman Martin, nakilala mo siya. Bakla. Kung nandun ako sa harapan mo, itutulak kita. Yung magkasama tayo, tas nagtatanggol-tanggol tayo, tas yun yung sasagot mo, aalisin ko sa yung mic, nakakahiya ka. Sa group chat natin sa Die Hard nandoon ka. Hi. Nagtataka ako, kasi nasa mga ilang Zoom meeting kami with Cathy Binag. Nagtataka ako, bakit nakafocus kay Duterte, kay Ma'am, kay Attorney Lopez, yung issue. Hinahamon ko kayo, mga congressman, bakit hindi si Cathy Binag ang tawagin ninyo nang ilalabas ni Cathy Binag ang USB na hawak niya? Dapat yun ang tanong. Kasi, kilala ko si Martin. Kaya nga kinagulat ko yung kanyang
pagbabago. Alam niyo ho, eto, ang pagkakakilala ko kay Martin, ang bait. Wala na now. Wala na now. Nagbago lahat. Nalulungkot ako. Kasi, alam nyo, ayan, yung mga kongresista dyan, sinira na nila ang future ng kanilang anak. Hindi ko kinaya yung eksena mo. Hindi ka nahiya? Yung nagsasalita ka sa harap ng maraming tao, ang tinatanong sa'yo yung USB kung kailan mo ilalabas. Tapos ang sinagot at sigaw pa yung mga tao, palakpak, pak! Siyempre, Diyos ko, bida-bida ka dun. Tapos ang sagot mo kilala ko si Martin Romualdez. Ulul, tigilan mo na nga ako. Tigilan mo na kami. O ayan, pinaasa kayo na meron siyang USB-ng hawak na gumagamit ang presidente at ang first lady. Anong petsa na? Impeachment na yung kinakasa. Hindi mo pa linalabas. So, ibig sabihin, operator ka. Kasama ka sa isang operation. Diba? Gipit na gipit ba? Kaya tinanggap mo? At saka pwede ba makiusap sa'yo, Cathy, na huwag mong sinasama ang Diyos sa katarantaduhan mo? Manahimik ka. Naku. Tanda mo na yung USB mo, yung pasok mo yan sa kipayla mo, visit ka. Chururut to sakbe. Tuwang-tuwa kayo, no? Na ano kayo na biktima. Chururut to sakbe. Akala mo naman talaga malinis. Yung iniwan lang kasi siya ng jowa niya na kung saan siya nabubuhay. Tapos kung ano na yung nilabas. Ay tayo. Bala ka dyan, Mama Mary. Oh, di ba? Pabubulo lang ang sinasabi ni Katibinag na USB na hawak niya daw, mga kababayan. Yun ang kanyang script lang, propaganda. Bakit? Para siya pa ay suportaan ng kapwa niya mga DDS. Para sikat pa rin siya sa mga DDS, mga kababayan. Kasi meron niya ambisyon ito si Katibinag At saka napansin natin, no? Siya ay nadulas doon sa kanyang interview. Bakit? Kasi 'di ba? Sabi niya na siya daw ang sinisisi dito kung bakit nakulong itong si Digong doon sa ICC. Kasi hindi daw niya inilabas kaagad yung hawak niya na USB. Ano ang sagot niya, mga kababayan? Na yung nanawagan daw sa kanya, yung nagposige sa kanya na ilabas yung USB ay mga trolls daw. Mga trolls daw, mga kababayan. Ang nanawagan sa kanya mga DDS. Tapos ngayon sabi niya mga trolls daw. Ang ibig sabihin ito kumpirmado na maraming mga trolls ang mga DDS. Kumpirmado mismo lumabas sa bunganga ni Katibinag na may mga trolls ang mga DDS. O di ba? Ano na Katibinag? Booking na booking, no? Nadulas So anyways, kasama rin natin nandyan si Apolonio Nocido, Felma Cabato, RJ Itaxa from Hong Kong, nandyan rin si Tony De Los Rias, Evelyn Garcia, Casina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. I-shoutout natin, nandyan si Shirley Risman, Monets Borromeo, Josephine Gallego, Carmencita Comandao from California, nandyan rin si Teresa Amiscua, Tessie, Rosemary Castillo, nandyan rin si Florifigo Mapac, Nestor Royeras, Rosita Tiamson, Lando, Mary Ortega, Francisco Madrinan, nandyan rin si Rene De Castro, and Hatso Maynardo Barriales. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami humihiling ng iyong patnubay at proteksyon. Linisin mo ang aming isipan at puso upang sa bawat kilos at pasya ay manaig ang katotohanan at kabutihan. Ipinagdarasal namin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagkalooban mo siya ng karunungan, lakas ng loob at malasakit sa pamumuno, balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon laban sa anumang panganib at paninira. At patatagin mo ang kanyang diwa upang malinaw ang kanyang pag-iisip at tapat ang kanyang paglilingkod sa bayan. Gabayan mo ang kanyang pamumuno tungo sa kapayapaan, pagkakaisa
at kaunlaran ng sambayanang Pilipino. Idinadalangan ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y